Si Miguel ay maagang naulila sa mga magulang. Sa edad na 15, pumanaw ang mami at daddy niya dahil sa isang aksidente. Lumaki tuloy siya na tanging ang mga maid sa mansyon ng kanyang nakakasama. Hindi rin kasi siya malapit sa mga kamag-anakan. Sa kabila ng masakit na nangyari sa kanya, nakatagpo si Miguel ng kasiyahan sa katauhan ni Shena Mendez na naging asawa niya. Ngunit panandalian lang pala ang kasiyahan na iyon dahil iniwan siya ni Shena, dala ang ilang milyon na ninakaw nito sa kanya. Pero hindi ang pera na kinuha nito ang kanyang ikinagagalit, kundi ang panlulokong ginawa nito. Bakit kasi masyado siyang nagtiwala rito? Wala mahal niya kaya wala man lang itong kahit na isang bantay dahil ayaw niya itong masakal sa kanya. Pero maging ang mga magulang nito, hindi rin matagpuan ang kanyang mga tauhan. Dahilan para mas lalong umusbong ang galit sa puso ni Miguel. Kaya naman ipinangako niya sa sarili na sa sandaling matagpuan niya ito, matitikman nito ang kanyang parusa bago niya tuluyang ipakulong. "Sir, mamamalengke lang ho ako," paalam ni Manang Lita kay Miguel. Ito ang caretaker ng rest house nila sa probinsya. Ang pamilya ng mami niya ang may-ari nito noon. Pinamana sa mami niya na ngayon ay sa kanya na. "Sasamahan na po kayo ng mga tauhan ko." Kasama ngang umalis ng matanda ang 2 tauhan ni Miguel habang siya'y naiwan kasama ang iba pang tauhan. Iniisip kung saang lupalop ba nagtatago si Shena, pati na ang mga magulang nito. "Iha," lumapit si Gia, ang nag-iisang anak ni Mang Melchor at Manang Gloria. Kilala sa palengke na masipag na dalaga. Kaya nga tuwang-tuwa rito ang mga tao doon dahil bibihira lamang daw ang anak na katulad ni Gia. Imbis kasi na magpahinga kapag walang trabaho, tumutulong pa ito sa mga magulang. "Talaga po?" Tuwang-tuwa si Gia nang malamang maraming bibilhin ng matanda. Pero napansin niyang grabe ang tingin sa kanya ng 2 lalaking kasama nito. Binaliwala niya lang yun at nag-focus sa ginagawa niya. "Salamat po." Napayuko pa siya sa harapan ng matanda nang ngumiti lamang. "Si ma'am yun, di ba?" Tanong ng lalaki sa kasama. "Oo, si ma'am yun. Kailangan tong malaman ni sir." Usapan ng 2 bodyguard na hindi rinig ni Manang Lita. Pagbalik sa mansyon, tumungo ang matanda sa kusina, dala ang mga pinamili, habang ang 2 lalaki nagtungo sa boss nila. "Boss, nakita na namin si ma'am sa palengke." Napaharap si Miguel sa 2 tauhan. "Sigurado ba kayo?" "Oo naman, boss." "Then kunin niyo siya. Magsama pa kayo ng 2. Kuhanin ninyo ang babaeng yun." Utos ni Miguel. Mabilis na sumunod ang 2. Napangiti siya. Magkikita na silang 2 ng magaling niyang asawa. Si Gia pa rin ang nakapwesto sa pwesto nila nang biglang bumalik ang 2 lalaki kanina at may kasama pang 2 ang mga ito. Napuno siya ng kaba nang unti-unting maglakad ang mga ito papunta sa kanya. "Sumama ka na sa amin, ma'am. Nandito ka lang pala. Ang tagal ka nang pinapahanap ni sir." Sabi ng isa na ikinakunot ng kanyang noo. "Anong ma'am? At sinong sir ang sinasabi ninyo?" Galit niyang tanong pero tumawa lang ang 4 habang ang 2 siya'y hinawakan. "Tulong! Tulungan niyo ko!" sigaw niya. "Bitiwan niyo siya!" Wala ring nagawang nagtangkang tumulong dahil tinutukan ito ng baril. Napatabi ang lahat ng nasa gitna ng daraanan. Nanlalaban naman si Gia kaya napilitan ng isa sa mga lalaki na gamitan ito ng panyong may pampatulog. "Ang galing magpanggap ni ma'am," ang natatawang sabi ng isa sa kasamahan nito. Samantala si Gia ay walang malay. Pagdating sa mansyon, sa kwarto ng amo nila idiniretso ang magaling nitong asawa. Naabutan pa nila si Miguel na umiinom. "Sir, eto na siya," sabi nito matapos ilapag ang walang malay na babae sa kama. "Yumigo," utos ni Miguel, tsaka unti-unting naglakad papunta kay Sheena. Ang simple na ng damit nito. Sa palengke, doon na ito bumagsak. Pero wala siyang pakailam kahit gaano na ito kahirap. Magbabayad dito sa kanya. Hinubad niya ang suot na pangitaas na damit habang nakatuon pa rin ang tingin sa babaeng nakahiga sa kanyang kama. Nang biglang nagmulat ito ng mata. "Nasaan ako? Sino ka?" Natawa si Miguel sa kanyang narinig. "You are a great pretender, wife." Natatawa pa niyang sabi. "Anong wife?"
Mga tauhan mo ba yung kanina? At anong wife? Wala akong asawa. Uuwi na ako. Tumayo ito't aalis pero hinawakan niya't muli itong ibinagsak sa kama. Who told you I let you go? Pagkatapos ng ginawa mo? Anong ginawa ko? Wala akong... Mabilis niyang sinakop ang labi nito. Tila ba natuod ito sa kanyang halik pero agad ding nakabawi. Nahawakan pa nito ang lampshade at naihampas sa kanya kaya hindi niya na nagawang makapagpigil pa. Kaagad niya itong inangkin kaya wala nang nagawa pa si Gia dahil kahit anong laban niya hindi sasapat ang lakas niya pero ewan ba niya kung anong nangyari sa kanya dahil kalaunan nagustuhan na rin niyang ginagawa ng lalaking ito sa kanya. Nakalimot siya na mali ang ginagawa nila at nagpaubaya rin siya. Tinraidor siya ng init ng katawan dahil yun ang unang beses na naranasan niya ang bagay na iyon. Paulit-ulit siya nitong inangkin hanggang sa ito'y mapagod at nakatulog habang siya'y gising pa rin. Nang makitang tulog na nga ang lalaki, kaagad na nagbihis si Gia kahit na nananakit ang katawan niya. Ang malas-malas naman niya. Nawala ang pagkaberhen niya nang wala sa oras dahil napagkamalan siyang ibang tao. Nagustuhan mo rin naman, bulong ng kanyang isipan na pasabunot tuloy siya sa sariling buhok niya. Habang pababa ng hagdanan ay dahan-dahan siya upang makaalis nang biglang, "Si Ma'am!" At dahil nahihirapan siya na tumakbo, mabilis siyang nahabol ng mga ito. "Ma'am, hindi ka pwedeng makaalis. Papatayin kami ng boss namin." Sabi ng isa matapos siyang ilapag sa kama ng kwartong yun. "Hindi ako ang ma'am na sinasabi ninyo. Ano ba?" Nauubusan na ng pasensya na sabi ni Gia. Muli sa bulsa nito may kinuha ang isa sa apat na ipinakita sa kanya. "Ma'am naman, mukha ka lang mahirap ngayon pero alam naming ikaw yan. Ang galing mong magpanggap." Napapailing pa ito. "Hindi nga ako. Malay ko ba kung sinong babae itong nasa picture? Pero sigurado ko na hindi ako to dahil hindi naman ako naging mayaman. Ano ba?" Muli ay sigaw niya. Nagkatinginan ng apat na natahimik. "Ako si Gia Ferrer, anak ng dalawang nagtitinda sa palengke, okay? At sa buong buhay ko, wala akong taong niloko, no? Yung babaeng yan, ewan ko kung bakit kamukha ko." Mas lalong natahimik ang apat at nang wala nang masabi, iniwan siya sa kwarto. Naiwan si Gia na nagpapapadyak. Ano? Ikukulong siya dun? Pero yung babae, sino ba yun? Bakit magkamukhang magkamukha sila? Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang kakambal. Nagising naman si Miguel na wala sa tabi niya ang asawa. Pero nakita niyang pinapanood siya ng apat na tauhan. "Anong ginagawa niyo dito? Ang babaeng yun nasaan?" Galit niyang tanong nang biglang madako ang kanyang tingin sa bedsheet na may bahid ng dugo. Dugo? Hindi ba't hindi na berhen ang kanyang asawa? Kahit noong maging sila alam niyang hindi na ito berhen. Pero sa kabila nun, tinanggap niya ito. "Sir, mali. Maling babae." Napapakamot sa ulong sabi ng tauhan. Sunod-sunod siyang napamura. "Nasaan yung babae?" "Sa kabilang kwarto, boss." Kaya inutusan niya na muna ang mga ito na lumabas na muna para makapag-ayos siya ng sarili. Kung hindi ang asawa niyang nakita at kinuha ng mga tauhan niya ay sino? Napatayo si Gia nang bumukas ang pinto ng kwarto. Nang makita ito ng lalaki na tumatawag sa kanya na asawa, pinagbabato niya ito ng unan. "Gago ka! Gago kayo ng mga tauhan mo!" Galit na galit nitong sabi. "Kamukhang kamukha mo siya." Tanging nasabi nito habang nakatingin sa mukha niya. "Wala akong pakialam kahit kamukha ko ang asawa mo o kahit sino pa sa'yo ang babaeng yun. Ang gusto ko lang makaalis na dito. Gustuhin man kitang ireklamo sa ginawa niyo sa aking to. Wala naman ako magiging laban. Kaya mananahimik na lang ako at please, huwag niyo na akong guguluhin." Anya sa lalaking nakatingin lang sa kanya. "May kakambal ka ba?" "Wala." Mabilis niyang sagot sa lalaki. "Nag-iisa akong anak ng mga magulang ko." "Ano, makakaalis na ba ako?" "Are you sure?" "Oo nga." Napahilot ito sa sentido. "Ipapahatid na kita." "Hindi na. Uuwi na ako mag-isa." Anyat nilagpasan ng lalaki. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Naiwan tuloy si Miguel na napapamura. Akala niya, makakaganti na siya sa asawa. Pero hindi na nga siya nakaganti na agrabyado pa siya. At kapag nagsalita ang babaeng yun masisira siya. Na ito rin mismong nagsabi na hindi gagawin.
Pero walang ibang may kasalanan sa nangyaring yun kundi si Sheena. Nasaan na ba kasi ito? Pati ibang tao'y nadadamay na dahil sa ginawa nito sa kanya. Nasaan na ang anak natin, Melchor? Sino ang mga lalaking yun na kumuha sa kanya? Umiiyak si Gloria sa asawang si Melchor. Nakapag-report na nga sila sa mga pulis. Nay, tay, kaagad na nilapitan ng dalawa ang anak. Sino ang mga lalaking yun na kumuha sa iyo, anak? Hindi mahalaga yun, Nay. Ang mahalaga, nakabalik na ho ako. Masinigpitan ni Aling Gloria ang pagkakayakap sa anak. Masayang-masayang mag-asawa na nakabalik na ang anak nila at walang masamang nangyari dito. Habang si Gia napapadasal na wag na siyang gambalain pa ng lalaking yun at wag na silang magkita dahil maaalala lang din niyang nangyari. Kinabukasan, habang nasa pinagtatrabahuhang restaurant si Gia, hindi siya masyadong nakafocus. Mabuti na lang talaga't hindi naman siya pumalpak, kaya walang nagiging problema. Pero hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari. Ang lalaking yun, sana hindi na sila magkita. Sumunod sana ito na wag na siyang guguluhin pa. Samantala si Miguel ay nagtungo na sa palengke kung saan nakita ng kanyang mga tauhan ang dalagang si Gia. Ngunit hindi niya ito naabutan doon at ang tanging mga magulang nito ang naroon. Nang tanungin siya kung bakit niya ito hinahanap, sinabi niya na lang na dati niya itong kaklase. Pagdating sa loob ng sasakyan, sunod-sunod ang murang kanyang pinakawalan. Masama niyang tiningnan ng mga tauhan na tahimik lang. Pero alam niya sa sarili na siya ang may higit na kasalanan. Sa kagustuhan niyang makaganti, hindi niya muna inalam kung tama ba ang gagantihan niya. Boss, huwag kang mag-alala. Natanong na namin kung saan ang bahay. Kaya pwede mong puntahan mamaya. Hindi pinansin ni Miguel ang tauhan. Ibinaling niya lang ang tingin sa kanilang dinaraanan. Bigla siyang nakaramdam ng gutom, kaya pinatigil niya ang sasakyan sa harap ng isang restaurant. Pwede na, hindi naman siya maarte. Kasama ang 4 na bodyguard ay pumasok siya doon. Miss, ganun na lang ang gulat nilang 5 sa pagharap ng babae dahil ito si Gia. Pero bago pa ito makalayo ay nahawakan niya si Gia. I want to know kung paano ko makakabawi sa nagawa ko sa'yo. Ako nga pala si Miguel Ledesma. Hindi ko na ipakilala sa'yo kahapon ng sarili ko dahil sa naging pag-uusap natin. Umirap ang babae, tsaka nito binawi ang kamay sa kanya. Wala akong pakailam kung sino ka at sa mga tauhan mo. Inis pa nitong sabi. Anong order nyo? Tanong nito habang nasa baba lang ang tingin. Sinabi niya ang gusto at tsaka tinanong ang 4 na sinabi din agadang sa kanila. Pinagmasdan ni Miguel ang papalayong bulto nito. Napapailing siya. Ito na ang order nyo. May kasama itong nagdala ng order nila pero umalis din agad. Pinuntahan namin ang mga magulang mo kanina at sinabi nga nilang nasa trabaho ka. Masama siyang tinignan ni Gia. Ano? Huwag mong sabihin na pati sila kinukulit mo. Pakiusap, hindi nila alam ang tungkol sa nangyari. Tantanan mo na kami. Pinagtama niya ang tingin nilang dalawa. I just want to know kung bakit. Hindi ko nga alam. Hindi na siya sumagot at nagsimula ng kumain. Bago naman sila iwan, ay nag-iwan ng salita si Gia na wag nang uulitin ang kanilang ginawa. Pero hindi sumagot si Miguel. Hindi siya nito mapapasunod. Gagawin niya ang gusto niya. Matapos ang ilang oras na pagtatrabaho, ay pwede nang umuwi si Gia. Inayos niya na mga gamit para siya'y makauwi na. Nakaramdam siya ng pagod pero para sa kanya, worth it naman yun, lalo na kung para naman sa kanyang nanay at tatay. Habang pauwi, napapabuntong hininga si Gia. Sana lang talaga, tigilan na siya ng lalaking yun. Pagka-uwi ni Gia mula sa trabaho, pakiramdam niya, pagod na pagod ang buong katawan niya. Hindi pa rin mawala sa isip niyang nangyaring pag-uusap nila ni Miguel kanina sa restaurant. Sana hindi na iyon maulit. Sana tapos na ang lahat. Pero bakit parang hindi pa rin siya mapalagay? Huminga siya ng malalim bago pinihit ang doorknob. Tahimik ang bahay, pero naririnig niyang nagsasalita ang kanyang nanay at tatay. Hindi siya agad pumasok. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nanigas ang mga paa niya. Gloria, hindi ba talaga natin sasabihin kay Gia? Mahinang tanong ng kanyang tatay. Hindi pa pwede, Melchor. Sagot ng kanyang nanay. May boses itong nag-aalala. Baka magalit siya at baka hindi niya maintindihan. Pero hindi ba mas lalong masama kung baka sa iba niya pa malaman na may
May kakambal pala siya. Sagot muli ng kanyang tatay. Napatakip ng bibig si Gia. Ano raw? Kakambal? Ang bilis ng tibok ng puso niya. Gloria, ayoko nang may tinatago pa sa anak natin. Hindi ko rin gusto, Melchor. Pero nung mga sanggol pa sila, halos mamatay ang kakambal niya. Sobrang sakitin, laging nasa hospital, wala tayo noong pera. At dumating yung mag-asawang amo ko. Sinabi nila na tutulungan nila, gagastusan nila, aalagaan nila. Hindi ko alam kung tama, pero ginawa ko para mabuhay siya. Ibinigay natin ang kakambal ni Gia sa kanila. Napahawak sa dibdib si Gia, para siyang hinihingal. Hanggang ngayon, dinadala ko yun. Patuloy ng nanay niya na umiiyak. Napilitang ipaampon dahil wala tayong magawa. Diyos ko, Melchor, baka hindi kaya ni Giang tanggapin kung paano natin nagawang ipaubaya sa ibang tao ang kakambal niya. Pero hindi naman sila masamang tao, mahal. Sagot ng kanyang tatay. Mayaman sila at mabait at pangako nila, aalagaan nila ang anak natin na parang tunay nilang anak. Hindi na kinaya ng tenga ni Gia. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Labis na nagulat ang dalawa niyang magulang. Narinig ko po lahat. Gia, anak. Agad na lumapit sa kanyang nanay pero umatras si Gia. Totoo ho ba? Halos pabulong pero puno ng sakit ang kanyang boses. Totoo ba na may kakambal ako? Totoo ba na hindi ako nag-iisa? Hindi agad nakasagot ang kanyang magulang. Pareho itong napatulala. Anak, magpapaliwanag kami. Unang nagsalita ang kanyang tatay. Paliwanag? Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Bakit sa ganitong paraan ko pa kailangang malaman? Gia, anak, patawarin mo kami. Mali ako. Natakot lang ako. Natakot ako na baka magalit ka. Baka isipin mo na wala kaming kwentang mga magulang. Mahal ka namin, anak. Wika ng kanyang ina. Kung mahal niyo ako, bakit niyo tinago? Bakit hindi ko nalaman agad? Humahagulugol ang kanyang nanay. Anak, hindi naging madali ang lahat. Noong mga panahon na yun, wala kaming pera. Halos wala kaming makain. Hindi sapat ang kinikita ng itay mo. At hindi agad ako makabalik sa pagtatrabaho. Dumating yung amo ko. Mayaman sila. Mabait sila. Sinabi nilang tutulungan nilang kakambal mo. Pero sa isang kondisyon na silang mag-aalaga rito. Kaya ipinaubaya ko sa kanilang kapatid mo dahil pareho ko kayong gustong mabuhay. Tahimik si Gia pero ramdam niyang bigat ng bawat hinga niya. Si Melchor naman lumapit at hinawakan ng balikat ng anak. Anak, araw-araw, iniisip namin kung kailan ang tamang oras para sabihin sa'yo. Pero habang tumatagal, mas lalo kaming natatakot. Pasensya ka na. Napatulo ang luha ni Gia. Kung may kakambal ako, nasan siya ngayon? Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Hindi namin alam. Nung umalis sila papuntang Maynila, hindi na kami nagkita kahit minsan. Pero alam naming isang mayamang pamilyang nagpalaki sa kanya. Sagot ng kanyang tatay. Anak, sana maintindihan mo ang ginawa naming yun dahil desperado kami. Hindi dahil gusto namin. Mahal ka namin, anak. Mahal namin kayo ng kakambal mo. Pero umiling si Gia. Hindi dahil ayaw niyang maniwala, kundi dahil hindi pa kaya ng kanyang puso. Hindi rin siya gumalaw. Nakatayo lang siya habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Sino siya? Anong pangalan niya? Paano ko siya hahanapin? Tanong niya. Hindi namin alam ang pangalan na ibinigay sa kanya. Pero nung nasa amin siya ay Lara. Sagot ng kanyang tatay. Humigpit ang hawak ni Gia sa laylayan ng kanyang damit. Pero dahil nga magkakambal kayo, magkamukhang magkamukha kayo. At doon siya tuluyang natauhan, napakagat siya sa labi. Hindi kaya ayun ang dahilan kung bakit napagkamalan siya ng mga bodyguard, na dahilan rin kung bakit galit na galit si Miguel at tinawag siyang asawa? Ang kakambal niya ang hinahanap ng mga ito. Ang kakambal niya ang ginawa ng masama ng lalaking yun. Kinabukasan, bumalik sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Gia si Miguel. Inaasahan niya na yun. Kakambal ko ang nanglokot ng iwan sa'yo. Anya, kahit nakakalapit pa lang ng lalaki sa kanya.
Nalaman ko na may kakambal pala ako. Tumingin siya sa lalaki. Ngayon, titigilan mo na ba ako? Hindi ito nakasagot pero iniwan niya na dahil marami pa siyang gagawin. Kaya magkamukhang magkamukha sila ni Mama. Napatingin si Miguel sa apat niyang tauhan. Walang nasabi sa kanya si Sheena na may kakambal ito o baka pati ito'y hindi rin alam. Sunod-sunod siyang napailing. Kailangan niya makabawi sa babae sa ginawa nito sa kanya. Samantala sa kabilang banda ay kasalukuyang kausap ni Sheena ang kanyang mga magulang. Paubos na ang pera nila dahil pare-pareho silang maluho. Ang ilang milyon na ninakaw niya kay Miguel ay ubos na. Nasabi na ba namin sa'yo? Napatingin siya sa kanyang mami. Ang alin, Ma'am? Ang tunay mong pagkatao. Naupo ito sa sofa. Kumunot naman ang noo niya. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ka namin tunay na anak ng daddy mo. Ma'am? Boses niya na parang nagsasabing diretsahin na lang nito. You're adopted. Inampun ka lang namin. Galing ka sa dati naming labandera at sa asawa niya. Panandalian siyang natahimik. Ma'am, please. You know I don't like joke. I'm not joking, Iha. Yun ang totoo. Kung gusto mo'y pwede mong puntahan ng mga magulang mo para makilala mo rin ang kakambal mo. Sabi pa nito kay Sheena. Gusto mo ba silang makilala? Before we go to another country? Saglit na nag-isip si Sheena. Where do they live? Nagkatinginan ng mag-asawang umampon kay Sheena bago sinabi kung saan. Abala sa pagbebentang mag-asawang Melchor at Gloria kaya hindi kita ng mga ito na may nanonood pala sa kanila. Mula sa kanyang kinatatayuan ay pinanonood ni Sheena ang tunay niyang mga magulang. Mabuti na lang pala't inampun siya ng mami at daddy niya dahil ayaw niya sa ganoong klaseng buhay at hindi niya gugustuhin na maging ganun. Tara na, anya sa kasamang bodyguard para makaalis na sa palengke. Iha, bungad kay Sheena ng mami niya pag uwi niya. Gusto ni Mr. Lee may isang berhen na babae at alam naman natin na hindi ikaw yun. But ma'am, I can make him happy kahit na yun ang gusto niya kaya may naisip ako. What? Inis niyang tanong. Kailangan mong maging malapit sa tunay mong pamilya para makuha natin ang kakambal mo. Ano? Lumapit sa kanya ang kanyang mami at bumulong sa kanyang tenga. Malaking halaga ang magiging kapalit. Napangiti si Sheena. Susubukan ko. Ngiti ang sumilay sa labi ng mag-asawang Mendez. Alam naman nilang mapapapayag nila ang kanilang ampon dahil katulad rin nila ito. Kinahapunan, umuwi si Gia na may sama pa rin ng loob sa kanyang mga magulang. Ngunit nagulat siya sa nalaman niya sa mga ito. Kanina anak, kauwi pa lang namin ng tatay mo tapos may kumatok. Ang kakambal mo. Dinalaw niya tayo anak. Dinalaw tayo ng kakambal mo. Dinalaw tayo ni Lara. Sheena ang naging pangalan niya. Hindi agad siya nakapagsalita. Kung alam lang ng mga ito na may ginawang masama ang kakambal niya, baka hindi matuwa ang mga ito. Kaya hindi niya nalang pinansin muna ang mga magulang. Nak, hindi ka ba masaya? Hindi ba't gusto mo siyang makilala? Kailan daw po siya babalik? Bukas daw. Natutuwa pang sabi ng nanay niya, pero nanatiling walang emosyon ang mukha ni Gia. Kinaumagahan, pumasok si Gia sa kanyang trabaho. Ang kakambal niya na nagpakita na sa kanila. Pero bakit kaya? Gusto niyang sabihin kay Miguel ang tungkol doon. Pero buong maghapon, hindi naman ito nagpunta sa restaurant. Kaya bahala na. Kapag sinabi niya kasi, ay mas lalo lamang silang guguluhin. Mabuti na rin yung hindi nito alam. Gia, ang kakambal mo. Pag-uwi kinahapunan, naabutan niyang kausap ng mga magulang ang isang babae. At pagtingin nito sa kanya, ay ang kakambal niya pala. Tumayo ang babae, lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ang ganda-ganda mo rin. Pilit siyang umiti. Nagpaalam ang mga magulang nila ni Sheena na magluluto muna ang mga ito, kaya naiwan silang magkapatid sa sala. May tao ka bang naagrabyado? Si Miguel Ledesma, asawa mo siya diba? Anong ginawa mo sa kanya? Mabilis na nawala ang ngiti na nakapaskil sa mukha nito. Paano mo siyang nakilala? Seryoso nitong tanong. Anong ginawa mo kay Miguel? Bakit siya galit na galit sa'yo? Tanong niya ng diretsahan dahil gusto niyang malaman ang katotohanan.
Gia, hindi ko alam kung paano kayo nagkakilala ni Miguel. Pero layuan mo siya. Sabi nito. Mababa ang boses pero puno ng diin. Napakunot ang noo ni Gia. Bakit ko siya lalayuan? Dahil masama siyang tao. Sagot ni Sheena. Walang pag-aalinlangan sa boses ng kapatid niya. Sinaktan niya ako. Hindi lang isang beses. Maraming beses. Halos maiiyak na ang boses nito. Natigilan si Gia. Naramdaman niya ang biglang lamig sa kanyang batok. Ang lalaking yun? Oo, nagawa nitong angkinin siya. Pero ang tanging dahilan noon ay akala niya asawa niya si Sheena. Totoo bang sinasaktan nito ang kanyang kakambal? O parte lang ito ng kwento ng kakambal niya? Kwento na hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan. Totoo ba yan? Naninigurado niyang tanong sa kakambal. Oo, totoo. Sagot ni Sheena. Akala ng lahat, perpekto si Miguel. Mabait siya at walang kapintasan. Pero wala silang alam sa totoong ugali niya. Kontrolado niya ako. At nung sinubukan kong umalis, muntik niya na akong... Napahawak si Sheena sa braso niya. Para bang naalala ang isang masakit na alaala. Muntik niya na akong patayin. Nanlaki ang mata ni Gia. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi agad siya makapaniwala. Oo, nagawa siyang saktan ni Miguel, pero dahil nga lang sa akala nito. Ngunit sa mga sandaling yon, nagdadalawang isip siya. Paano kung totoo nga? Paano kung may mas madilim pang ugali si Miguel na hindi niya nakita? At paano kung delikado pala siya ngayon? Kaya pakiusap, kapag nagtanong siya tungkol sa akin, sabihin mong wala kang alam. Bakit ako? Bakit mo ko sinasama sa problema mo? Tanong ni Gia. Hindi kita sinasama dahil kasama ka talaga. Nagkakilala na kayo kaya alam kong hinahanap niya na ako sa'yo. Napatitig si Gia kay Sheena. May parte sa kanya ang gustong maniwala, pero may mas malaking parte sa kanya na hindi niya nga alam ang paniniwalaan, kaya mas mabuting wag na lang niyang pagkatiwalaan ng dalawa. Bago pa siya makapagtanong muli, bumalik na ang kanilang mga magulang. Mga anak, handa na ang hapunan. Masayang sigaw ni Gloria. Agad na nag-iba ang mukha ni Sheena. Ngumiti ito, mabilis. Ang bilis nitong nagbago ng ekspresyon. Parang wala silang mabigat na pinag-usapan, parang walang tinatagong sekreto. Kain na muna tayo, ang bango ng niluto ni Mama. Yaya kay Gia ng kakambal. Tahimik lang si Gia habang naglalakad papunta sa hapag. Pero ang isip niya gulong-gulo. Dapat ko ba siyang paniwalaan o ginagamit niya lang ako? Yun ang tanong sa kanyang isipan. Habang kumakain ay magiliw na kausap ni Gloria at Melchor ang anak na si Sheena. Tinatanong kung kamusta ang buhay nito, ang naging pag-aaral, ang trabaho, pati ang nag-ampon dito. Lahat naman ng sagot ni Sheena ay puno ng kasinungalingang hindi nila nahahalata. Samantala si Gia, tahimik lang na nakikinig sa usapan. Tumayo si Gloria para kumuha pa ng gulay. At si Melchor naman pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Naiwan muli silang magkapatid. Gia, tawag sa kanya ng kakambal matapos masiguradong silang dalawa na lamang. Nakikiusap ako sa'yo. Wala kang sasabihin kay Miguel tungkol sa akin. Kapag nakuha niya ako, may masamang mangyayari sa akin. Isipin mo sanang mararamdaman ni nanay at tatay. Gusto niyang maniwala pero hindi niya magawa. Gusto mo lang akong gamitin. Anya sa kapatid. Hindi Gia. Nagpapakatotoo ako sa'yo. Paano ko maniniwala sa'yo? Muntik na akong mamatay dahil sa kanya. Mariing bulong ni Sheena sa kanya. Gumalaw ang kamay ni Gia. Gusto sanang hawakan ng braso nito pero may naisip siya. Ang ayos ng pananamit nito'y hindi mukhang takas, hindi mukhang takot, hindi mukhang tinatakasan ng lalaking sinasabi nitong nakamamatay. Kung tumatakbo ito kay Miguel, bakit hindi man lang ito natakot na makita siya ng mga tauhan nito? Gia, pakiusap. Kapag lumapit ulit siya sa'yo, sabihin mong wala kang alam tungkol sa akin. Sabihin mong hindi mo alam ang totoong pangalan ko. Dahil kapag nakita niya ako, babawiin niya ako at ayoko nang bumalik sa impyerno. Bumalik na ang kanilang mga magulang at naupo muli. Nagpatuloy ang kainan, puno ng kwento at tawanan. Maliban kay Gia, tahimik lang siya. Walang kibo, walang reaksyon dahil sa tanong pa rin sa kanyang isipan. Sino ba talagang dapat niyang pagkatiwalaan? Ang kakambal niya o ang lalaking inakala na siya ang kanyang kakambal?
Kilala niya si Miguel. I don't know how kung paano silang nagkakilala. But she knows Miguel. Pagwawala ni Sheena sa kanyang mami at daddy nang makabalik na ito sa dalawa. Then bakit hindi mo siya tinanong anak kung paano? Wala siyang tiwala sa akin at nakikita ko yon. That's why she's not telling everything, okay? Anya sa dalawa habang napapahilot pa sa kanyang sintido dahil sumasakit na yun. Kaya dapat makuha na talaga natin ang kakambal mo. Magagamit natin siya at hindi niya na masasabi pa kay Miguel ang pagpapakita mo sa kanila. Napangiti si Sheena sa narinig. Tama, hindi pwedeng ang kakambal niya pa ang magpahamak sa kanya. Hindi niya rin naman talaga ito gusto, maging ang mahihirap niyang magulang. Nalaman ko sa mga magulang namin kung saan siya nagtatrabaho. Pwede naman siguro siyang abangan ng mga tauhan ninyo, Mami. Nagkatinginan ng dalawang mag-asawa, tsaka binalik ang tingin sa anak at tumango. Yes, anak, handang-handa sila. Then great, tumayo si Sheena. By using her, we can have millions. At nagtawanan ng tatlo. Pinagbigyan pa si Sheena ng wine ng mami niya para pare-pareho silang mainiinom ng mga oras na iyon. Sa kabilang banda naman, nakaupo si Miguel sa loob ng rest house. Hawak ang baso ng alak pero hindi naman umiinom. Malalim ang kanyang iniisip. Nakaayos na ang mga gamit niya sa kwarto dahil gusto niya nang umuwi at tapusin ang pagbabakasyon roon. Pero naiisip niyang dalagang si Gia. Hindi pa nga siya nakakabawi rito sa nagawa niya at nakokonsensya pa rin siya. Boss, tawag ng isa niyang tauhan. Babalik na po ba tayo ng Manila bukas? Hindi sumagot si Miguel. Parang may mabigat sa kanyang dibdib. Hindi rin niya alam kung bakit parang ayaw niya pang umalis. Wala na akong gagawin pa dito at ang gusto ng babaeng yun ay tigilan ko siya. Tingin ko rin naman wala akong makukuhang impormasyon sa kanya tungkol kay Sheena. Nagkatinginan ng mga tauhan. Boss, wag po muna tayong umalis. Umangat ang tingin ni Miguel. Bakit naman? Kasi boss, baka may lumapit kay Ma'am Gia. Baka lumapit ang asawa mo o ang mga magulang nito. Nagtaas ng kilay si Miguel. Kapag umalis tayo ngayon, hindi natin makikita kung may kakaiba pang mangyayari. Baka biglang magpakita ang asawa ninyo, boss. Natahimik si Miguel. Tama ang kanyang mga tauhan. Hindi muna sila dapat umalis. Kung ganun, hindi na muna tayo aalis. Anya, matapos ubusin ang laman ng baso. Napangiti ang apat. Kinabukasan ay kasamang kumakain ni Sheena ang mami at daddy niya. Nakahanda na bang mga tauhan ninyo, mami, daddy? Of course, iha. Alam na nila ang exact location kung saan kukunin ang kakambal mo. Hindi na rin makapaghintay pa si Mr. Lim sa kanya. Ngiti ang sumilay sa labi ni Sheena. Hindi ka man lang ba maaawa sa kanya? Why would I? You're my family at hindi sila. Labis namang nasiyahan ng mag-asawa sa kanilang narinig. Napalaki talaga nila ang ampon sa paraang nais nila. Nang umaga namang yun ay hawak ni Miguel ang gusot na larawan ng asawa. Mapakla siyang natawa dahil naalala niya kung paano siya nito pinaniwala sa peke nitong pag-ibig at kung paanong pag-uwi niya ay wala ito sa kanila. You have to pay, Sheena. Aniya at itinapon ng larawan sa basurahan. Tsaka niya niyaya ang mga tauhan na subaybayan si Gia. Okay, boss. Sumunod naman agad ang mga ito. Habang si Gia ay abala sa kanyang trabaho, pero hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang sinabi ng kakambal at kung sino ang kanyang dapat na paniwalaan. Kung pwede lang sana, wag na ring magpakita ang kakambal niya. Pero hindi naman po pwede yun dahil tsak na malulungkot ang kanilang mga magulang. Napailing na lang siya at nag-focus sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, pauwi na si Gia mula sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Medyo madilim na ang paligid dahil napa-overtime siya pero may extra pay naman yon. Nag-aantay siya ng masasakyan niya nang biglang may tumigil na sasakyan. Lumabas doon ang tatlong lalaki. Sino kayo? Kinakabahang tanong ni Gia. Ngumiti ang isa sa mga lalaki. Sumama ka na lang sa amin, miss. Ha? Bakit? Hindi ko kayo kilala. Nanginginig na sagot niya. Hindi pa siya nakakatakbo nang biglang hinawakan siya ng isa sa braso. Napasigaw siya. Teka lang, bitiwan niyo ko. Pero bago niya matapos ang sigaw niya, tinakpan agad ng isa ang bibig niya. Huwag kang maingay.
Halos manghina ang tuhod niya sa takot. May kukuha na naman sa kanya at mukhang this time masamang tao na talaga kaya takot na takot siya. Pipikit na sana siya sa takot nang biglang, "Bitiwan niyo siya." Isang malakas na boses ang galing sa likod. Pati yung mga lalaking may hawak sa kanya ay napatingin. Si Miguel kasama ang 4 nitong tauhan. Napatulala si Gia. Si Miguel agad ang lumapit. Seryoso ang muka at kita sa mga mata ang galit. "Sinabi kong bitiwan niyo siya." Agad na nilapitan ng tauhan ni Miguel ang mga lalaki. Halos sabay-sabay bumagsak ang mga ito nang mabilis na pinigilan, tinabig at itinulak ng mga bodyguard. Napalayo si Gia. Hawak ang braso niyang namumula. "Boss, 4 sila. Siguro may nagutos." At nang makabawi ang mga ito sa natanggap na bugbog, mabilis na nagsialis. Napasigaw naman si Miguel sa inis dahil imbis na unahin ng mga lalaki, sila ni Gia ang pinanood ng kanyang mga tauhan. Nanginginig pa rin si Gia. Hindi makagalaw, parang hindi pa rin siya makapaniwala na si Miguel mismo ang sumaklolo sa kanya. "Okay ka lang?" "Oo." Nanginginig ang boses na sagot niya rito nang bigla niyang naalala ang sinabi ng kakambal niya. Kaya napalayo siya sa lalaki at sa mga tauhan nito. "Uuwi na ako," anya, ngunit mabilis itong lumapit sa kanya. Tiningnan ang kanyang braso, halata ang pag-aalala sa mukha niya. "Sino sila?" Umiling si Gia. "Hindi ko sila kilala. Wala akong ideya." "Sigurado ka ba?" Tanong ni Miguel, nakatitig sa kanya. "Sigurado ko. Uuwi na ako." "Are you scared of me?" "Hindi ko na gagawin ulit yun, so you don't have to. Ang tanging gusto ko, mapagbayad ang kakambal mo sa kasalanan niya." Nagkatitigan silang dalawa at doon niya nakita sa mga mata nito na hindi ito masamang tao. Mali ang sinasabi ng kanyang kakambal. Maaaring gumawa lamang ito ng kwento upang ito ang kanyang paniwalaan at hindi ang lalaki. Nang mga oras na yon, naramdaman niyang hindi siya dapat matakot kay Miguel. "Pwede mo bang ikwento kung ano talagang ginawa ng kakambal ko sa'yo?" Tumango naman ito pero iginiya na muna siya papunta sa sasakyan. Minahal ko siya ng sobra. Pero pag uwi ko bigla na lang siyang nawala at dala niya ang ilang milyon galing sa vault ko. Hindi iyon ang ikinagagalit ko sa kanya, kundi ang katotohanan na baka pinakasalan niya lang ako para sa pera at hindi tunay na minahal. Nagkatitigan silang dalawa. "Kaya galit na galit ka at gusto mo siyang maparusahan?" "Oo, na iba pang naparusahan ko at ako yon." Tinapos niyang nais nitong sabihin. "Ano bang gusto mong mangyari sa kakambal ko?" "At first, makaganti sa kanya. Sasaktan ko siya physically. Pero ngayon gusto ko siyang makulong, pati na rin ang mga umampun sa kanya dahil sigurado na ako nakasabwat sila." Napatangulang si Gia. "Paano kung sabihin ko sa'yo na nagkita na kami?" "When?" Mabilis nitong sagot. "Sa bahay. Biglang pag-uwi ko sabi ng nanay at tatay ko, dumalaw ang kambal ko at kagabi nasa bahay din siya. Sinabi niya pa nga sa akin na kaya raw siya umalis ay dahil muntik mo na daw siyang mapatay." "Gawa-gawa lang talaga yun ng kwento si ma'am." Napapailing na sabi ng isa sa mga tauhan ni Miguel. Sinamaan tuloy ito ng tingin ng kanyang amo. Napamura si Miguel. Siya pa ang binaliktad. "I love her deeply. So much." Natawa pa ito sa sinabi kaya nakaramdam siya ng awa sa lalaki. "Pero bakit bigla siyang nagpakita sa iyo at sa mga magulang mo?" Nagkibit balikat siya bilang sagot sa tanong nito. Gusto ko nang umuwi. Nasabi ko na sa iyo ang gusto kong malaman mo." Ani at lalabas na sana ng sasakyan pero pinigilan siya ni Miguel kaya nagkatitigan silang dalawa. "Stay. Baka biglang dumating ulit ang mga lalaking yun. Huwag kang mag-alala sa mga magulang mo. Pababantayan ko sila." Dahil sa sinabi nito, napanatag siya. Kaya pumayag na rin siya sa gusto ng lalaki na isama na muna siya sa rest house nito. Napangiti naman si Miguel dahil ayos na sila ni Gia. Pagtingin niya tuloy sa tauhan, nakangiti rin ang mga ito na mabilis ding isineryoso ang kanilang mga muka. Nakatulog na si Gia, kaya binuhat niya ito at dinala sa kwarto. Kinumutan niya na rin ito. Kambal man ito at si Sheena ay ibang-iba ito dahil si Gia ay simple lamang. Kaya bago pa matunaw ang babae sa kakatitig niya rito, lumabas na siya ng kwarto. "Boss,
Paglabas niya ng silid, bungad sa kanya ng isa sa mga tauhan. In love ka na ba ulit? Natatawang tanong nito, pero bago pa niya masapak, ay nakaalis na. Napaisip si Miguel sa tanong na yun. In love na nga ba ulit siya? At sa babae pa talaga nakamukhang kamukha ng kanyang asawa. Pero ang masasabi niya lang ngayon, gusto niya si Gia. Gusto niya itong tulungan. Maham! Dad! Kinabukasan ay sigaw ni Sheena. Halatang pinipigil ang sarili pero halos pumutok na sa galit. Palpak ang mga tauhan ninyo. Hindi nila nakuha ang kakambal ko. Ito kasi ang kumausap sa mga lalaki. Nagulat ang kanyang mami. Iha, anong... Kalukuhan! Sigaw uli ni Sheena. Hindi lang nila hindi nakuha. Muntikan pa silang mahuli. At may dumating na mga lalaki. Hindi ko alam kung sino. Pero halatang may nagbabantay sa kakambal ko. Umupo ito ng pabagsak, hawak ang sentido. Kung sino-sino pang nagkaka-interes sa kanya. Lumapit ang kanyang daddy. Iha, kumalma ka muna. Dad, hindi ako kakalma. Hindi niyo ba naiintindihan? Kapag nalaman ni Miguel ang tungkol sa akin, ang pagpapakita sa kanila, yari talaga ako. Yari tayo. Natahimik ang mag-asawa. Kita sa mukha nila na hindi nila alam kung paano papakalmahin si Sheena. Kailangan kong makuha si Gia, sabi ni Sheena habang nakatitig sa sahig. Kailangan ko siyang tanggalin sa landas ko. Sabay na napangiti ang mag-asawa. Tama talagang ginawa nilang pagpapalaki dito. Pero iha, paano? Delikado na. Baka binabantayan siya, sabi ng kanyang mami. Napatingin si Sheena sa kanyang mga magulang at doon unti-unti siyang napangiti. Pero hindi yun mabait na ngiti, kundi isang mapait, mapanganib na ngiti. Kung hindi ko makuha ang kakambal ko, sabi niya ng mabagal, may mas madali. Nagkunwari ang mag-asawa na hindi alam ang tumatakbo sa isip ng anak. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kanyang daddy. Ang mga magulang niya, sila ang kukunin natin. Kunwari pa rin nagulat ang ginang dahil iyon din ang tumatakbo sa kanilang isipan. Iha, sila ang pinakamadaling target. Walang pakialam na sabi ni Sheena. Wala silang bantay. Hindi sila mag-iingat. Kapag nasa atin na sila, mapipilitan ng kakambal kong sumunod. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng mga lalaki. Gawin niyo ulit. Pero sa pagkakataong to, ang mga magulang ang kunin ninyo, hindi ang babae. Tumango siya habang nakikinig sa kabilang linya. No mistakes. Kung papalpak kayo, kayo ang susunod ko. Pagkababa ng tawag, huminga ng malalim si Sheena. Ngayon tignan natin kung saan aabot ang kagustuhan mong maging bait-baitan, Gia. Nang sumunod na araw, masaya lang nag-aayos ng paninda si Mang Melchor at Aling Gloria. Hindi nila alam na may mga matang nakatingin sa kanila mula sa malayo. 3 lalaki ang nakatayo sa isang tabi. Parehong mga lalaking tinawag ni Sheena. Yan ang target. Hintayin nating umalis yung mga tao sa tabi, sabi ng isa. Tara na ba? Sandali, may dadaan pa. Habang naghihintay sila, hindi nila alam na may iba pang mga matang nakatingin sa kanila. Mga tauhan ni Miguel. Inutusan sila ni Miguel na magbantay sa palengke dahil nga sa nangyari kay Gia. Alam ni Miguel na hindi dapat magtiwala na ligtas ang paligid. Ayusin ninyong pagbabantay. Alam kong sila rin yung nabugbog natin, sabi ng isang bodyguard habang nakamasid. Yari tayo kay boss kapag may nangyaring masama sa mga magulang ni Ma'am Gia. At doon nila napansin ng 3 lalaking paikot-ikot sa pwesto ni na Melchor. Mga pre, tingin nyo. Suspicious. Hindi namimili, hindi bumibili. Tingnan lang natin. At nang makita nilang sabay-sabay lumapit ang 3 lalaki sa mag-asawang Melchor at Gloria, bigla na silang kumilos. Simulan na, sabi ng leader ng 3 kidnapper. Lumapit sila. Ma'am, sir, sabi ng isa habang nagkukunwaring bibili. Pwede po bang? Pero hindi na nila pinatapos. Hoy! Sigaw ng tauhan ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Takbo! Sabi ng isa. Agad silang nagtakbuhan pero mabilis sa mga bodyguard ni Miguel. Hinabol nila sa gitna ng palengke. Nagtakbuhan ng mga tao, nagsigawan, nagliparan ng gulay sa sahig dahil sa habulan. Hinabol ng 4 na bodyguard ang 3.
Isang lalaki ang nahuli agad nang madulas ito sa tumalsik na kamatis at bumagsak. "Huwag ka nang pumalag," sigaw ng bodyguard habang tinatapakan ng braso nito. Ang dalawa namang kasama ng lalaki tumakbo palayo at nakatakas. Hingalang lalaki ng itaas ng bodyguard ang damit nito at makita ang tattoo sa tagiliran. "May grupo to. Malinaw." Lumapit ang mag-asawang Melchor at Gloria na nanginginig pa. "Ano yon? Bakit kami ang kukunin?" tanong ni Mang Melchor. Ngumiti ang bodyguard ng pilit. "Sir, ma'am, dadalhin namin ito sa pulis. Huwag kayong mag-alala." Pero paglingon nila sa isa't isa, iba ang usapan ng mga mata nila. Hindi pulis ang pupuntahan nila. "Dalhin na natin," sabi ng leader ng bodyguard. Naglakad sila palayo, dala ang lalaking nakaposas. Pagdating sa sasakyan, binuksan nila ang pinto at itinapon ng lalaki sa loob. "Akala mo sa pulis ka pupunta?" "Hindi. Kami ang magdadala sa'yo sa hideout ni boss." At bago pa makasigaw ang lalaki, sinara na nila ang pinto. Halos wala pang isang oras nang madala ng mga tauhan ni Miguel ang lalaking nahuli sa palengke. Nakaupo na ito sa isang lumang silya, nakatali at kitang-kitang takot sa muka. Nakapaligid sa kanyang 4 na bodyguard. Tahimik ang buong lugar. Tanging boses ng tumutunog na bumbilya lang ang maririnig. Pumasok si Miguel sa loob kasunod si Gia para malaman ito kung sino. "Magsalita ka na," malamig na sabi ni Miguel habang nakatingin sa lalaki. "Sinong nagutos sa inyo?" Umangat ang tingin ng lalaki. Wala akong alam." Hindi pa ito tapos magsalita nang biglang dumapo sa lamesa ang kamay ni Miguel. Malakas, dahilan para mapaigtad ang lalaki. "Huwag kang magsinungaling." Nagkatinginan ang mga tauhan ni Miguel. Alam nilang galit na ang boss nila. "Kilala namin ang mga taong katulad ninyo. Alam namin na hindi ninyo ginagawa ang isang bagay kung wala kayong kapalit na pera. Sabihin mo kung sinong nagbayad o magbabayad ako sa inyo." Napakuyom ng lalaki ang kamao niya. Halatang ayaw magsalita. Pero hindi rin nagtagal. "Kung sabihin ko ba, hindi niyo ako papatayin?" Nanginginig nitong tanong. "Hindi ako pumapatay ng inosente, pero hindi rin ako natutuwa sa mga taong hindi nagsasabi ng totoo." Sagot ni Miguel. Napalunok ito tsaka tumingin kay Gia. Babae ang nagutos. Siya rin ang nagutos dun sa una sa pagkuha sa kanya. Kamukha niyang nagutos." Halos huminto sa paghinga si Gia. "Babae?" Ulit niya. Tumango ang lalaki. "Si Sheena Mendez, kasama ang mga magulang niya. Sila ang nagutos na dukutin ka nung una. At ngayon yung mga magulang mo. Kasi alam nilang makukuha ka rin nila kapag hawak ang mga magulang mo." Hindi nakapagsalita si Gia. "Paanong kaya nilang gawin yon?" Kinuyom ni Miguel ang kamao. Galit na galit. "Nasaan sila ngayon?" Malamig nitong tanong. Umiling ang lalaki. "Ayokong..." Hindi na ito nakapagpatuloy dahil biglang tumalikod ang isa sa mga tauhan ni Miguel. Kinuha ang cellphone ng lalaki nang bigla na lamang tumunog. "Boss, may location," sabi nito. Hawak ang isang mensahe na may address. Saglit lang yun pero mabilis naman nilang natandaan. Hindi na nakapagpigil ang lalaki. "Huwag niyo silang puntahan. Delikado silang mga tao." "Mas delikado sa'yo kung magsisinungaling ka," sagot ni Miguel bago tinalikuran ng lalaki. Tumingin siya kay Gia. "Sumama ka. Time to end this." Natigilan si Gia pero agad ding nakabawi. "Sasama talaga ako." Gusto niya rin kasing matapos na ang lahat. Kasama ang 4 na tauhan, sumakay sila agad sa sasakyan. Tahimik si Gia. Nanginginig sa galit dahil sa kanyang kapatid. Pagbukas pa lang ng pinto, halos tumigil ang mundo ni Sheena. Nasa sala sila, kasama ang magulang niya. At doon niya nakita si Miguel at ang kakambal niyang si Gia na nakatayo sa tabi nito. Kasunod ang mga pulis. Ang mga ibang tauhan sa labas ay nahuli na. Halos mabitiwan ni Sheena ang hawak na basong may wine. "Miguel?" Gulat na tanong niya sa asawa at napatingin siya kay Gia. Nanlaki ang mga mata niya. "What are you doing here?" Lumapit si Miguel. "I finally found you, wife." Natigilan si Sheena. Hindi makagalaw. "Miguel, hindi ko gustong gawin yon. Kailangan ko lang ng..." "Stop pretending dahil hindi mo na ako maluloko." Nakitaan ni Gia ng takot ang kanyang kakambal.
Pati ang mga nag-ampon dito, nakitaan niya rin ng takot. Miguel, I love you. Alam mo yan, nagawa ko lang yun dahil yun lang naman talagang habol mo sa akin, right? Isa lang akong biktima para sa inyo ng mga magulang mo. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit mo pinapadukot ang mga magulang mo at ang sarili mong kakambal. Saglit pang nagpanggap ang kakambal niya hanggang sa hindi na nito nakayanan. Ibibenta namin siya. At dahil hindi siya nakuha, gagamitin dapat ang mga magulang namin. Masaya ka na ba? At oo, hindi kita minahal dahil boring ka. Kahit sa bed boring ka, kaya wala kang kwentang lalaki at asawa. Ang pera mo lang ang gusto ko. At nang sabihin mo na sa akin ng tungkol sa vault na yun, bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon sa'yo? Kaya kinuha ko ang milyones mo. Tumatawa na ito sa huli na tila ba nawawala sa sarili. Napatingin siya kay Miguel na halatang nasaktan sa narinig. Tumingin naman sa kanya si Sheena. Kayo ba ng kambal ko? Nagkakamabutihan na? Believe me Miguel, she's like me. Pera mo lang din ang gusto niya. Muli itong tumawa, kaya nagalit si Miguel at inutusan na ang mga pulis na pusasan ng mga ito. Mabubulok ka sa kulungan, Sheena. Ikaw at ang nag-ampun sa'yo. Pero parang wala lang dito. Ang mga nag-ampun lang dito ang nanlalaban sa pulis. Kaya naisip ni Gia na baka may sira na sa isip ang kapatid dahil sa sobrang sama nito, naging ganoon na. Naluha na lang si Gia. Paano niya sasabihin sa mga magulang na ganoon ang kakambal niya? Na hindi masasaktan ng mga ito. Pero nagulat na lang siya nang yakapin siya ni Miguel na hindi niya alam kung bakit pero gumanti siya rito. Tahimik ang buong biyahe habang pauwi sila Gia. Matapos madampot ng mga pulis si Sheena at ang mga umampon dito. Pagkahatid sa kanya sa bahay nila, mabilis na lumabas si Gia ng sasakyan. Tila ba gusto niyang takbuhan ng lahat. Pero bago pa siya makapasok, nakita niya ang mga magulang niya sa labas na halatang nag-aalala at hindi mapakali. Anak, salamat sa Diyos at umuwi ka na. Agad siyang niyakap ng kanyang nanay ng mahigpit. Pero hindi tulad ng dati, hindi siya kaagad nakayakap pabalik. Mabigat ang kanyang dibdib, mabigat ang katotohanan ng kailangan niyang sabihin. Nay, tay, nanginig ang kanyang boses. Kumalas ang dalawa at agad nilang nakita ang pamumula ng mata niya. Anak, bakit? May nangyari ba ulit? May nanakit ba sa'yo? Sabihin mo sa amin. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyong malaman. Tumingin siya sa dalawa, nanginginig ang labi. Si Sheena. Si Lara ang kakambal ko. Nakakulong na siya pati ang mga nag-ampun sa kanya. Naluha siya bago pa man niya maituloy. Hindi niya alam kung paano sasabihin ng hindi masasaktan ang dalawang pinakamahal niya sa buhay. Sila ang may pakana sa lahat. Unti-unti nang tumulo ang luha ni Gia. Yung tangkang pagdukot sa akin at yung sa inyo. Napatakip ng kamay si Aling Gloria sa bibig niya. Si Mang Melchor naman ay nanigas. Nakatitig lang sa anak nila na parang ayaw paniwalaan ng naririnig. Anak, halos bolong ni Mang Melchor. Kakambal mo, bakit naman niya gagawin yon? Ipinaliwanag naman ni Gia sa mga magulang ang lahat, pati ang tungkol kay Miguel na nakaalis na. Nang sumunod na araw, kinagabihan, nasa labas ng bahay si Miguel kasama ang kanyang mga tauhan. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin. Nasa may garden siya kasama ang mga tauhan. Boss, tapos na po pala ang pagproseso sa annulment papers ninyo ni Ma'am Sheena. Yun na nga ang hinihintay ko. Isa sa mga tauhan niya ang tumingin sa kanya. Boss, totoo po ba yung sinabi mo kanina? Yung tungkol kay Ma'am Gia? Hindi niya sinagot agad pero hindi rin siya nakatanggi. Yeah, I really like her. But this is not the right time. Hindi ako pwedeng pumasok sa buhay niya na ganitong magulo pa rin. Aayusin ko muna ang sarili ko. Ayusin ko muna ang lahat para sa kanya. Halos sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang apat niyang tauhan. Nagulat pero halatang natutuwa. Boss, ibang ngiti yan ah. Pang-aasar nila. At bago ko siya ligawan, kailangan kong harapin ang huling tali sa nakaraan ko. Sa kulungan, pumasok si Miguel sa loob ng visiting room. Naupo siya sa kaharap na upuan ni Sheena. Nang makita siya nito, tumawa agad si Sheena. Hindi takot, hindi nagsisisi, halos baliw na ito. Wow Miguel, asawa ko, bumisita ka pa talaga? Na-miss mo ba ako? Natatawa pa nitong sabi. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon.
Matagal ko nang pinaayos ang annulment at approve na. Hindi na tayo mag-asawa. Natigil ang tawa ni Sheena. Tumingin ito gamit ang malamig na puno ng pangahamak na mata. Ayos, hindi naman kita minahal. Pero masaya ako na isa ka na sa mga naging biktima ko. Pera lang ang gusto ko. At nakuha ko naman, di ba? Hindi mo ba naisip na ang dali mong pikutin? Hindi gumalaw si Miguel. Walang reaksyon. Hindi siya nagalit. Hindi siya napikon. Hindi siya nasaktan. Wala na, tapos na. Hindi na mahalaga, Sheena. Wala na akong kailangang marinig sa'yo. Hindi ka man lang magtatangka na gantihan ako? Nakangising tanong ni Sheena. Wala, kahit konting galit. No, kasi hindi ka na espesyal sa akin para sayangin ko pang oras ko sa'yo. Nawala ang ngiti sa labi nito. Mag-ayos ka ng sarili mo sa kulungan. Tapos na tayo. Sabay talikod niya dito. Lumabas siya ng walang lingon-lingon. At habang naglalakad pa alis, ramdam niya ang gaan sa dibdib dahil ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag. Paglabas niya ng kulungan, lumapit agad ang kanyang mga tauhan. Boss, ano ng plano? Saglit siyang tumingin sa langit bago sumagot. Aayusin ko muna ang sarili ko. Aayusin ko muna lahat para maging karapat-dapat ako sa kanya. Nagkatinginan ng mga tauhan. At kapag dumating ang araw na magtagpo kami ulit ni Gia, ngumiti siya, hindi pilit at wala nang halong sakit. Doon ko siya ipupursu. Anya na walang ibang babaeng tinutukoy kundi si Gia. Tahimik ang loob ng sasakyan habang nagbabiyahe si Gia kasama ang nanay at tatay niya papunta sa kulungan kung saan nakapiit ang kanyang kakambal. Hindi man nila sabihin, alam niyang mabigat sa loob ng mga magulang niya ang makikita nila. Ang anak ng mga ito na ilang taong hindi nakasama ng matagal at kailan lang nakita't makasama. Makikita na nasa loob ng kulungan. Pagdating nila, sinamahan sila ng pulis papunta sa visiting area. Nang ilabas si Sheena, ang unang-unang ginawa ng babae ay ngumiti. Hindi pala ngiti, kundi tawa. Malakas at walang kontrol sa sarili. Sheena, anak. Mahinang tawag ng nanay nila. Nanginginig ang boses. Pero lalo lang tumawa ang kakambal ni Gia. Nakahawak sa tiyan, parang kinakatuwang nakikita. Anak. Halos mapaiyak si Melchor. Bakit mo nagagawa sa sarili mo to? Ano ba kayo? Natatawang sagot ni Sheena sa kanyang mga magulang. Nakatingin sa kanila ng malamig. Nagpapanggap pa kayong parang may pakailam kayo? Naiyak si Aling Gloria. Iha, mahal ka namin. Hindi namin gustong lumaki kang malayo sa amin. Pero tinikom ni Sheena ang bibig tsaka ngumisi. Kung mahal niyo ko, bakit niyo ko ipinamigay? Bakit ako? Bakit siya? Tinuro siya nito. Bakit siya ang kasama niyo? Bakit hindi ako? Napayuko si Gia pero saglit lang. Nagsalita ang pulis na bantay. Ma'am sir, may nakita kami sa blood test niya. Matagal na po siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pati po yung mga umampon sa kanya. Parang gumuho ang mundo ng mag-asawa. Pero si Sheena, tumawa ulit. Pabayaan niyo na ako, hindi ko kailangan ng awa ninyo. Sheena, anak, ayusin mo ang buhay mo. Umiiyak ang kanilang nanay. Hindi niyo na ako kayang ayusin. At ayoko rin. Malamig na sagot ni Sheena. Nagsalita ang bantay. Time's up. Bago ito ibalik sa loob, tumigil si Sheena. Sandaling tumingin sa kanya. Sandaling huminto ang tawa. Pero hindi nagsalita. Hindi humingi ng tawad. At tuluyan na itong ibinalik sa selda. Naiwan silang tatlo ng nanay at tatay niya na halos wala ng boses sa kakapigil ng iyak. At doon, tuluyang naramdaman ni Gia ang pait na hindi lahat ng kadugo matatawag na pamilya. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, kumatok ang isa sa mga pulis sa kanilang bahay. Pagbukas ni Gia, agad niyang napansin ang itsura nitong seryoso, mabigat at hindi maganda. Ma'am, tungkol po sa kapatid ninyo. Napatigil si Gia. Tinapos niya po ang sariling buhay kaninang madaling araw. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Napatakip sa bibig ang kanyang nanay. Nadapa ang tatay niya sa upuan na parang nawalan ng lakas. Si Gia, nakatayo lang, walang masabi, walang maramdaman sa una. Pero unti-unti, tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil kapatid niya yun, kadugo niya. At kahit gaano kasama si Sheena, kahit gaano siya nasaktan sa mga nagawa nito,
masakit pa rin ang pagkawala nito. Pagkatapos umalis ng pulis, lumapit siya sa mga magulang niya at niyakap ang mga ito. "Nay, Tay, hindi niyo kasalanan," mahinang sabi niya habang yakap ang mga ito. Humihikbi si Gloria. "Kung hindi namin siya ipinamigay, baka hindi siya naging ganun." "Hindi, Nay. Pinili niya ang daan na yun. Hindi niyo kasalanan. Hindi niyo kontrol ang desisyon niya." "Anak," naiiyak na sagot ng tatay niya. "Pero anak namin siya. Nagkamali kami sa mag-asawang yon. Akala kasi namin sa kanila gaganda ang kinabukasan niya, ngunit hindi pala." "Mahal natin siya," bulong ni Gia, "pero hindi natin hawak ang isip niya." Matagal silang nagyakapan hanggang sa unti-unting humupa ang bigat. Ilang araw ang lumipas, natutunan nilang tanggapin ang nangyari. Hindi nakalimutan, pero unti-unting gumaan ang dibdib nilang tatlo at nagbalik ang tahimik nilang buhay. Doon niya napagtanto na wala na rin si Miguel. Wala nang biglang sumusulpot, wala nang nanggugulo sa kanya, na yun naman talaga ang kanyang gusto, pero bakit parang hindi siya masaya? At inaamin niya na namimiss niya ng lalaki. Namimiss ang pangungulit nito, ang pagsunod-sunod nito kahit ayaw niya. Ang kakaibang pakiramdam ng tignan siya nito na may pag-aalala. Pero pinigil niya ang sarili dahil sa gulo sa kanyang kakambal. Ngayon, tapos na ang lahat at wala na rin ito. At siyak na bumalik na din sa dati nitong buhay. Nang araw na yon, masayang nagsiserve si Gia ng order sa restaurant nang marinig niyang may nagsabi ng, "Miss, pa-order." Pagharap niya, muntik niyang mabitiwan ng tray. Si Miguel nakatayo, nakangiti sa harap niya, at kita niya sa mata nito ang pagkamis sa kanya. "Hi, I'm back." Mahina pero malalim nitong sabi. Napatulala si Gia. Hindi siya makagalaw, parang ayaw niyang maniwala. Pero lumapit ang apat nitong tauhan. "Oo nga, ma'am. Namimiss ka na ni boss. Naku, sana ikaw na lang ang una niyang nakilala. Kung kami lang masusunod eh." Napangiti si Gia kahit pilit niyang pigilin. May kung anong init ang gumapang sa kanya. Lumapit ng dahan-dahan si Miguel. "Bumalik ako para sa'yo. Nangako ko sa sarili ko, kapag nagkita ulit tayo, doon ako magsisimula ulit." "Miguel, bakit?" "Hindi kita minamadali." Putol ng lalaki sa kung anumang sasabihin niya. "Dahan-dahan lang tayo. Gusto ko lang malaman mong gusto kitang ligawan." Namula ang pisngi ni Gia. Hindi niya maitago ang ngiti niya. "Okay, dahan-dahan lang." At doon nagsimula ang bago nilang kabanata. Hindi minadali, hindi binigla, hindi kagaya ng una nilang pagkikita. Niligawan nga siya ni Miguel at sinagot niya ito hanggang sa naging sila na. At ngayon hindi pa rin makapaniwala si Gia sa lahat ng nangyari. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot ang puting-puti at simpleng wedding gown na pinadesenyo mismo ni Miguel para sa kanya. Dahil sabi nga nito, ay gusto nito na iiba siya sa lahat. Napangiti siya at hindi makapaniwala. Ito na, kasal na. Ikakasal na sila. At ang nakakatuwa, nagsimula lang ang lahat sa isang pagkakamali. Maling pagdukot, maling akala, maling babae. Pero ngayon heto siya. Magiging asawa na ng lalaking minsan niyang kinainisan, nakaalitan at iniiwasan. Ngunit unti-unti rin niyang minahal nang hindi niya namamalayan. Naalala niya pa ang biro ni Miguel ilang araw bago ang kasal. "Baka naman talagang tayong dalawang nakatakda para sa isa't isa. Ginamit lang ng tadhana ang kakambal mo para magtagpo tayo." Hindi siya agad naniwala sa sinabi nito. Pero ngayon, habang nakikita niyang naghihintay si Miguel sa harap ng altar, baka nga tama ito. Nakangiti naman ang mga magulang niya habang naglalakad sila palapit dito. Walang bakas ng lungkot o hiya tungkol kay Sheena. Wala nang masamang alaalang binabalikan dahil ang nakaraan binauna sa limot. Para sa kanila, ang mahalagay may isa pa silang anak na nasa mabuting landas, masaya at mapupunta sa piling ng isang lalaking tunay na nagmamahal. "Sabi nga namin, anak," bulong ng kanyang tatay habang inihahatid nga siya ng mga ito. "Ano ba naman ang laban ng nakaraan sa tadhana? Yan ang para sa'yo." Pagdating sa harap, inabot siya ni Miguel na may pag-iingat. Ramdam niyang nanginginig nitong kamay, hindi dahil kinakabahan, kundi dahil sobrang saya. Tuluyan naman siyang ipinaubaya ng nanay at tatay niya sa lalaki. Maibinilin sila
pero yung pakakaingatan lang siya. Hay, bulong nito nang nakangiti. Ngumiti lamang siya sa mapapangasawa. At sa harap ng kanilang pamilya, pati na ng 4 na tauhan na nakangiting parang proud na silang dahilan kung bakit nagtagpo ang dalawa, binigkas nila ni Gia at Miguel ang mga sumpa na magtatali sa kanila habang buhay. Pagkatapos ng I do, mas malakas pa sa palakpakan ang sigawan ng mga tauhan ni Miguel. Boss, hindi ka na single. Ma'am Gia, sa wakas kayo na. Dati alam mo na pero ngayon, kayo nang nagpapakilig sa amin. Halos hindi makahinga si Gia pero tawa pa rin siya ng tawa. Kilala niya na ang 4, parang pamilya na rin talaga. Pag-uwi nila sa mansyon ni Miguel ay kasama ng kanyang mga magulang. Sabi nga ng dalaway nakakahiya pero sumagot ang mga tauhan ng kanyang asawa. Hindi po, si boss ngang dapat mahiya. Nay-tay, dito na po kayo. Magluluto si boss pag marunong na siya. Halakhakan ng maririnig at doon nagsimula ang bagong buhay ni Gia bilang asawa ni Miguel. Simple, masaya at puno ng pagmamahal. 1 buwan matapos ang kasal, naluha si Gia nang makita ang resulta ng pregnancy test. Buntis na siya. Nang malaman ni na Miguel at ng mga magulang niya, halos mag-iyakan ng lahat sa tuwa, pati na ang mga tauhang hindi makapaniwala. Boss, may mini Miguel ka na. Ma'am, huwag niyo pong pagagalitan si boss palagi. Siya lang ang paglihian ninyo. Natawa si Gia. Isang gabi, habang magkayakap sila sa kama, napatingin sa tiyan niya si Miguel. Alam mo, pag lumaki ang anak natin, sasabihin ko sa kanya na wag niyang gagayahin ng daddy niya. Napakunot noo si Gia. Ha? Bakit naman? Napakamot si Miguel. Yung pagkuha ko sa'yo dati, yung pagkakamali kong yun. Natawa ng malakas si Gia. Di sabihin mo sa kanya na wag magpapadukot ng babae tapos aangkinin, ganun. Hoy, sorry na nga eh. Seryoso kunyari si Miguel. Joke lang, kung hindi mo naman ginawa yun, hindi tayo abot dito, no? Bago pa sila makapag-asaran ulit, biglang sumipa ang baby sa tiyan niya. Pareho silang natigilan, nagkatinginan. Grabe, nandito na talaga siya. Bulong ni Miguel. Habang nakahiga si Gia, katabi ang asaway napapaisip. Noon wala siyang ibang gusto kundi ang payapang buhay, kasama ang kanyang mga magulang at mailagay sa ayos ang mga ito. Pero binigyan siya ng tadhana ng higit pa doon. Isang asawa, isang anak, at dahil lang yun sa isang mali, pero kalaunan naging tama. At ngayon, wala na silang mahihiling pa. Dahil maling pagdukot noon, yun pala ang magiging daan para makamit niya ang ganoong klase ng kasiyahan.